Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Jared's POV. Nakatingin ako ngayon sa pinakamagandang babae sa aking mga mata. Nakasuot siya ng pulang damit na nagniningning. Kitang-kita ang bawat kurba ng kanyang katawan. Naglalakad na parang marupok na kristal at nakangiting parang Diyosa sa harap ng bawat tao sa malaking kaganapang ito. Kung saan siya ang sentro ng mga atraksyon. Nang makita ko siyang bumaba sa mamahaling kotse, habang inaalalayan ng isang Koreanong businessman na si Park Joong-ki, isa sa pinakabatang CEO na nakabase sa Korea, ay gustong-gusto ko nang takbuhin siya at agawin ang kamay ng babaeng matagal ko nang nais makita. Isang taon ko nang hinahanap ang babaeng hindi ko matagpuan. Ang babaeng basta ko na lang pinaalis at sinaktan. Kulang na lang baliktarin ko ang buong Pilipinas, mahanap ko lang siya. Masyado akong desperado para pagsilbihan siyang ulit. Nasa abroad ako because of expanding our hotelier business when Prince called me. Bro, nahanap ko na siya, sabi niya. Nang marinig ko yun sa kanya, ay tumigil ang mundo ko. Kaagad akong umuwi kahit nasa kalagitnaan pa ako ng meeting. Kung alam lang niya kung paano ko natawid ang isang taon. I almost lost myself, but because of my friends and grandma, pinilit kong lumaban at hanapin pa rin siya. Hindi ako sumuko. Araw-araw akong humihingi ng update sa 10 investigador na binabayaran ko. Tapos si Prince lang pala ang makakakita sa kanya. Nung una pa lang niyang kita dito ay tinanggi daw ni Venus na siya si Venus. Kaya tinulungan niya akong alamin ang lahat. Pagkarating ko ng Pilipinas, agad kong inalam ang lahat. Kung paano siya napunta sa may-ari ng Glamours Corporation. Kung bakit hindi namin siya mahanap. Dahil pala yun sa pagpapalit niya ng pangalan at pagdala sa kanya sa Korea. Damn, kung alam ko lang na nasa Korea siya, hindi na sana ako naghirap ng ganito. Mas lalo ako nabaliw nang makita ko siya sa mismong website ng Glamour. Pati na rin ang lahat ng larawan niya sa magazine, hindi ko pinalampas. Halos bawat oras ay tinitignan ko ang mga larawan niya habang iniisip ang tamang oras para magkita kaming muli. Muntik na akong maiyak na parang baliw kakatingin sa magagandang pictures niya. Ang babaeng pinilit na ipinakasal sa akin ni Grandma. Her goddess and innocent face na kahit minsan hindi nawala sa isip ko. Venus, sinabi ko rin ang tungkol sa kanya kay Grandma at gustong-gusto niya itong makita. Halos 1 buwan din akong hindi kinausap ni Grandma dahil sa pagpapaalis ko kay Venus noon. Pumunta rin kami sa bahay Ampuna noon, umaasa na naroroon lang siya, pero bigo kami. And now, I am looking at her, smiling to Mr. Park. Hindi ko maiwasan ang pag-ikting ng aking panga sa tuwing makikita ko ang paghawak niya sa bewang ni Venus. Para bang sinasabi niya na sa kanya ang babaeng hawak niya at walang pwedeng umangkin sa kanya. Inaamin kong napakagwapo din ito, lalo na sa suot nitong dark suit, pero hindi ako papayag na malamangan ng kagaya lang niya. I have my ways of owning my wife again. Oo, asawa ko si Venus. Mula sa malayo ay kitang-kita ko ang lahat ng paggalaw niya. How she walked gracefully in front of the crowd, including Mr. Park, na hindi man lang inaalis ang tingin sa asawa ko. Pati na rin ang pag-upo, pagtayo, at matamis niyang pagngiti sa mga bisita ng events. Are you ready? Tanong ko sa waiter na lumapit sa akin. Yes, sir. Siguradong after 5 minutes, makakaramdam na siya ng pagkahilo. Sagot niya. Okay, make sure na everything is under control. Bilin ko, bago niya ako iwan. Hindi ko na matagalan ng pagtitig sa kamay ni Mr. Park na nakapaikot sa bewang ni Venus. Kung meron lang siguro akong superpower, ni-laser ko na yun para mabutas. Wala akong planong saktan siya, gaya ng pangako ko kay Miguel at kay Loie. Nagkakaintindihan na kami. Matagal bago ko pinantindi sa kanila ang lahat.
But I want my wife back. Kahit ano pang mangyari. Sila na mismo ang nagbigay ng tauhan sa akin para magawa ko ang plano. Ngayong gabi, magiging akin ka ulit, Venus. Hanggang sa walang hanggan. Nakita ko kung paano kumilos ang mga nakalatag kong tauhan sa events. Mahirap silang lapitan dahil sa mga bodyguards ni Mr. Forstner. Pero kayang-kaya naming manipulahin ang mga mangyayari. Nag-shutdown na rin namin ang lahat ng CCTV sa lugar. Alam kong mapanganib ito, ngunit ang paghihintay ng isang mahabang taon ay sapat na upang tapusin ang pamumuhay sa walang buhay na mood. 3 minuto na ang nakalipas mula nang ibinigay ng waiter ang cocktail drink kay Venus. Napansin ko ang paghawak niya sa kanyang noo. Lumapit siya kay na Mr. and Mrs. Forstner at nagpaalam. Nakita ko pa ang paghawak ni Mr. Park sa kamay niya. Pagkatapos ay binitiwan din niya ito. Hindi ko alam kung anong relasyon nila, pero kung meron man, ngayon pa lang, tutuldukan ko na yon. Damn it, akin siya. Akin lang si Venus. Akin lang ang asawa ko. Kaagad akong tumayo mula sa malayong upuan at sinundan ang tinatahak niyang daan. Mabuti na lamang at sa mamahaling hotel nila ginawa ang launching ng bagong produkto ng glamour. Sigurado akong patungo na siya sa kanyang VIP room. Nakasunod lang ako sa mahinang hakbang niya. Habang pilit na nilalabanan ng pagkahilo. Siguro para na rin siyang dinuduyan ngayon dahil malapit ng mag-5 minuto mula nang inumin niya ang alak na yun. Napahinto siya sa paglakad at sumandal sa dingding ng hallway. Bago pa siya mawala ng malay, naging maagap ako sa pagsalo sa kanya. Kaagad ko siyang binuhat at dumaan ako sa likod na daan upang hindi makaagaw ng atensyon. Mabuti na lamang at umaayon ang lahat sa plano. Nakaalalay naman ang mga tauhan ko. Naharangin ng kung sino man na magtangkang bawiin siya sa akin. Buhat-buhat ko pa lang siya pero kakaibang ligaya na ang aking nararamdaman. Kung pwede ko lang siyang halikan ngayon, gagawin ko na. Ngunit sulit na hintayin ang mga sandaling iyon. Mabilis ang naging kilos ko na makalabas na kami ng naturang building. Kaagad namang sumulpot ang mamahaling sasakyan ko na sasakyan namin patungo sa nag-aantay na helicopter upang dalhin siya sa malayong isla. I don't have plan to return her until she decided to be with me again para makasama ko ulit ang asawa ko. Venus POV. Napangiti ako dahil sa pamilyar na bangong naaamoy ko. Naramdaman ko din ang mainit niyang hininga sa pagitan ng aking leeg. Hindi ko maiwasan ang mapaungol nang maramdaman na mainit at malambot na labi sa aking labi. Magaan lang ang halik pero nag-uudyok sa akin na tugunin ko yon. Hanggang sa bumaba yun sa aking panga, leeg at balikat. Naramdaman ko ang marahan niyang pagbaba sa manipis na tela sa aking balikat at ang paghapit pa niya sa katawan ko. Higit sa lahat, ang matigas na bagay na kumikiskis sa hita ko. Teka, halik? Kamay? Yakap? Ano yun? Ano to? Bigla akong napamulat. Ang inaakala kong panaginip ay totoo palang nangyayari. Ngunit gano'n na lang ang pagkabigla nang magtama ang mata naming dalawa. Hi baby, good morning. Nakangiting bati niya sa akin. Kaagad kong sinipa ang junjun niya sa pagkabigla at sumigaw ako ng malakas. Shit fucking holy cow! Impit na mura niya, sabay tayo sa pagkakapatong mula sa akin. Jared! Anong ginagawa ko dito? Bakit ako nandito? At anong gagawin mo sa akin? Paano? Ang huli ko na lang naalala ay ang pagtikim ko ng cocktail drink na yon sa party. Pagkatapos ay nagpaalam na ako sa kanila dahil nakaramdam ako ng antok. Umakyat ako sa room para magpahinga. Nang biglang napalingon ako sa glass wall mula sa hinihigaan kong kama. Tanaw na tanaw ang kulay puting buhangin at kulay asul na dagat. Oh no! Bumaba ako sa kama at sinugod ko siya. Walang hiya ka? Saan mo ko dinala? Ibalik mo ako kina tita! Sigaw ko habang hinahampas ko siya ng kamay ko. Venus, suminahon ka! Nandito tayo para mag-honeymoon. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Honeymoon? Sira ba talaga yung ulo mo? Anong honeymoon ba yung sinasabi mo? Hiwalay na tayo kaya ibalik mo na ako sa amin. Patuloy ako sa paghampas sa dibdib niya. Nang hulihin niya ang dalawa kong kamay. Hindi tayo hiwalay. Iniwan mo ako pagkatapos na nangyari sa atin. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya.
Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa amin nung gabing yun. Ang pag-angkin niya sa akin at ang pagpapaubaya ko sa kanya. No, hindi na importante sa akin kung ano man na nangyari nun. Tahimik na ang buhay ko at masaya na ako sa ngayon. Kaya ibalik mo na ako kay Tita Blair. Buong lakas kong hinila ang kamay ko na hawak niya. Tinungo ko ang pinto at binuksan ko kaagad. Hindi ko alam kung nasan ako, basta ang importante sa akin makaalis ako dito. Sigurado naghihintay na sa akin si Tita. Baka nag-aalala sila kung hindi ako nakauwi. Pagkababa ko ng hagdan, tumambad sa akin ang kulay puting sala. Kagaya ng kwartong pinanggalingan ko, akala ko nasa hotel ako ng resort, pero pakiramdam ko nasa malaking bahay ako. Venus! Tawag niya sa akin, pero hindi ko siya nilingon. Kailangan kong makaalis dito. Hindi maaari ito. Kidnapping ang ginawa niya. Nagpatuloy ako sa mabilis na paglakad. Nang buksan ko ang pinto. Nakakamangha dahil bumungad sa akin ang direksyong pinagdikit-dikit na kawayan na tulay patungo sa dalampasigan. Sumamyo din sa mahaba kong buhok ang mabining hangin mula sa lugar. Nagpatuloy ako sa paglakad at paglingalinga. Naghanap ng pwede kong sakyan pa uwi. Pero kahit isang sasakyan wala akong matanap. Nasaan ba ako? Bakit parang nasa isa akong isla? Walang ibang tao maliban sa amin? I'm sorry to tell you, baby. Pero walang ibang way paalis dito kundi helicopter o bangka. Wika niya sa likuran ko. Nakasuot na siya ng short. Kanina kasi parang naka-boxers lang siya. Hindi ko napansin ang itsura niya kanina dahil sa pagkabigla ko. Ngayon ko lang napagmasdan ulit ang gwapo niyang mukha, ang kanyang muscle sa katawan at ang kanyang hinulmang tiyan. Oh, yan ka na naman, V. Nagiging maharot ka na naman. Hindi pwede, no? Ayoko maging marupok. Ayoko na masaktan. Matalim ko siyang tinignan. Ngunit nasa kabuuan ko ang tingin niya. Pakiramdam ko tumatago sa suot kong Napatingin ako sa suot kong manipis na pantulog. Nude color brown ang kulay at wala akong suot na pang-ilalim. Nasisinaga ng araw ang damit ko kaya halos subad na rin ako sa kanyang harapan. Nice view to start our honeymoon, baby. Nakangising wika niya. Kinagat pa niya ang ibabang labi. Pakiramdam ko pinamumulahan ako ng pisngi. Don't tell me ikaw nagbihi sa akin. Galit na sigaw ko sa kanya. Tayong dalawa lang ang nandito sa isla. Kaya, yes. Bago pa ako matunaw sa titig niya, tinakpan ko ang sarili ko ng dalawang palad ko. Saka ko siya tinalikuran at bumalik sa loob. Ramdam ko ang pagsunod niya kaya hinarap ko siya pagkapasok namin. Pinigilan ko ang aking sarili na magalit dahil baka lalo siyang magmatigas na hindi ako iuwi. Look, Jared, iuwi mo na ako. May nag-aalala sa aking pamilya. Marami akong commitments ngayon sa glamour. Kung ano man ang plano mo, huwag mo nang ituloy. Matagal na tayong tapos. Binigay ko na ang annulment na hinihingi mo. Kaya wala nang dahilan para magkita pa tayo. Naiintindihan mo ba? Mahinahon na wika ako sa kanya. Lumapit siya sa akin kaya umatras ako. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pipigilan ang sarili ko. Pero alam ko pa rin ang tama at mali. Kaya hindi ako papayag sa gusto niyang mangyari. Wala kang ibang uuwian kundi sa akin. Dahil hindi pa tayo anal. May bisa pa rin ang kasal natin at mag-asawa pa rin tayo. Nakangiting wika niya na nagpalaglag sa pangako. Hindi pa kami annulled? Ibig sabihin legally married pa rin kaming dalawa? Ano bang sinasabi mo, Jared? Kung gusto mo ulit akong paglaruan, please lang maawa ka naman. Matagal bago kita nakalimutan at hindi na ako papayag na masaktan mo ko ulit. Nangingilid ang luha kong sabi sa kanya. Halos ilang araw akong umiiyak ng dahil sa kanya. Kahit abala ko sa trabaho, palagi ko pa rin siyang naiisip. At nasasaktan pa rin ako dahil sa nangyari sa amin at kung paano niya ako pinagtabuyan noon. Kung wala si Tita Blair at ang pamilya niya, baka hindi ko kinaya pero mabait ang Diyos at hindi niya ako pinabayaan. Nakalimutan mo ba ang sinabi mo sa akin? Na kahit kailan hindi ko mapapalitan sa puso mo si Shalom. So anong palabas to ha, Jared? Tuluyan ang naglandas ang luha sa aking pisngi. Naging maagap siyang lapitan ako pero hindi ko nagawang humakbang pa. Ikinulong niya ako sa matipunong braso niya at hinalikan ako sa noo ko. I'm sorry. Kung maaga ko lang sanang na-realize na mahal kita, hindi na sana kita nasaktan pa. Kung hindi lang ako nag-guilty dahil sa nangyari kay Shalom, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Please, Venus, forgive me. I want you back. Be my wife again. And I promise hindi na kita sasaktang muli. Natulala ako sa narinig ko.
Mahal mo ako? Paano nangyari yun? Di ba si Shalom ang mahal mo noon? Tanong ko sa kanya, matapos ko siyang maitulak sa pagkabigla. Simula na makilala kita, unti-unting nabuo ang pagtingin ko sa'yo. Mahirap ipaliwanag, Venus. Siguro kaya lagi kong gusto na makita ka at makasama dahil nabaling na ang atensyon ko sa'yo. Lalo na noong pinagtabuyan ako ni Shalom at sinabi niyang hindi siya nagsisisi na iniwan niya ako. Nakatuon lang ang buong atensyon ko sa'yo, kaya siguro gusto na rin kitang pakasalan. Pero nang malaman ko ang dahilan ng pag-iwan sa akin ni Shalom, may bahagi ng pagkatao ko na gusto ko siyang puntahan at alagaan. Siguro dahil na rin sa pinagsamahan namin ng 5 taon. Oo, mahal ko siya, ngunit sa pag-iwan niya sa akin, nabawasan ang pagmamahal na yun. Pero nanatili siyang mahalaga kaya nagpasya akong alagaan siya. Maraming beses kitang gustong tawagan ngunit pinipigilan ko ang aking sarili dahil alam ko masasaktan ko si Shalom. Hindi siya manhid, Venus. Alam ko na nararamdaman niyang gusto rin kitang makita at makausap kaya hindi ko siya binigyan ng hinala. Kaya si Louie at si Miguel ang kinausap ko para bantayan ka. Ngunit ang mamatay si Shalom at sinabi niya sa akin ang lahat bago siya mawala ng hininga. Pakiramdam ko hindi naging sapat ang ginawa ko, kaya siya nawala. Pakiramdam ko nasaktan ko siya kaya hindi niya pinilit na lumaban pa. Sinisi ko ang aking sarili. That's why I decided to file for annulment. Because I don't want to hurt you. Habang nakakulong pa rin ako sa alaala ni Shalom, nagdesisyon akong pakawalan ka para makapag-umpisa ka ng sarili mong buhay. Pero hindi mo tinanggap ang tulong na inalok ko sa'yo. Sa halip umalis ka ng walang laman ng bulsa and it hurts me more. Sinugod ako ni Lola at pilit kanyang pinababalik sa akin. Saka ko nalaman na ikaw kasama ko nung gabing yun. Bawat salitang lumalabas sa bibig niya, tuloy na nagpahikbi na sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko, pinagdikit niya ang aming noo. I'm too desperate to find you. Sa loob ng 1 taon na hinahanap kita, para na ako mababaliw. Paus na bulong niya sa akin. Paano mo ako nahanap? Si Prince. Alam niyang hinahanap kita. Kahit may hindi kami pagkakaunawaan, nagawa niyang sabihin sa akin na nakita ka niya. At hindi siya kumbinsido na hindi ikaw si Venus. Kaagad akong umuwi kahit nasa kalagitnaan pa ako ng meeting. Saka ako inalam kung bakit hindi kita makita at bakit iba na ang pangalan mo. Alam kong hindi ka papayag na bumalik sa akin kapag kinaladkad kita sa lalaking Koreano na yun. Kaya mas minabuti kitang dalhin dito. At anong gusto mo mangyari? Ang bumalik ako sa'yo? Paano naging buhay ko sa lumipas na taon? Paano ng pamilyang kumupkop sa akin? Paano ko sila tatalikuran? Venus, I can give you time to decide kung anong gusto mong gawin. Pero hindi ako papayag na umuwi tayo nang hindi ka nagdedesisyon na bumalik ka sa akin. So that, I'll give you 6 hours to decide. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. 6 na oras? 6 na oras lang? Paano kung hindi ako pumayag na bumalik sa'yo sa loob ng 6 na oras? Still, wala ka pa rin pagpipilian kundi bumalik sa akin. Sapat na ang haba ng 6 na oras na yun sa pasensya ko. Kunot na ako siyang tinignan. Anong pasensya? Sasaktan ba niya ako kapag hindi ako pumayag? Napaatras ako sa kanya. 6 na oras niyang hihintayin ang desisyon ko. At kailangan kong pumayag dahil wala naman akong choice. Isa pa asawa pa rin niya ako. Prepare yourself. It's going to be a tiring night later. Nakangiti niyang sabi sa akin. Why? Kinakabahan kong tanong. Nag-umpisa na ang 6 na oras mo. At matatapos yun mamayang 7 p.m. Tamang-tama. Pwede pa tayong mamasyal at libutin tong isla. Nakangiting wika niya sa akin. Iniwan niya ako sa kwarto dahil bababa daw siya para ihanda ang almusal. Kasama ng tanghalian namin. Kaya naligo muna ako. Sinabi din niya na may mga bagong damit at undies din ako nakalagay sa cabinet. Nang tinanong ko siya kung paano niya nalaman ang sukat ng katawan ko, sinabi lang niya ang katititig daw niya sa magazine at kakapanood ng video ko online. Na-imagine na daw niya kung anong sukat ng katawan ko, kaya sinabihan ko siyang pervert na ikinatawa naman niya. Ngayon ko lang nakita ng ganitong side ni Jared. Punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata sa tuwing tumitingin sa akin. Minsan tuloy hindi ko maiwasan na maka-conscious dahil sa paraan ng pagtitig niya at pagkagat ng ibabang labi. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya maging gwapo sa harapan ko o talagang yun ang tingin ko sa kanya. Ngunit kinakabahan pa rin ako. Baka sa likod ng mga ngiti niya, masaktan na naman ako muli.
Pero bakit ko nga ba aalalahanin yun? Hindi pa naman ako nagdidesisyon. Pagkatapos kong maligo, sinuot ko ang magaan na halter neck dress na kulay puti na nakita ko sa cabinet. Hanggang talampakan ang haba nito at may bulaklakin din na disenyo. Hapit din sa katawan ko at nakalabas naman ang buong likod ko. Hindi na ako nag-abalang maglagay pa ng bra dahil makapal naman ang bandang dibdib nito, kaya hindi halata ang maliit kong tuktok. Pagkababa ko pa lamang ng hagdan sa akin ang atensyon niya. Lalo tuloy ako nahiya dahil pinasadahan niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Kung ganito ba naman kaganda ang bubungad sa akin every morning, tapos nasa paraiso pa ako, mas gugustuhin ko pang huwag nang bumalik sa syudad. Nakangiting wika niya sa akin. Katatapos lang din siguro niyang maghanda ng pagkain. Naamoy ko din na masarap na hinain niya. Hindi ako makapaniwala na bukod sa kagwapuhan niya, ay maaasahan rin siya sa pagluluto ng pagkain. Sigurado ako masarap ang niluto niya dahil amoy pa lamang masarap na talaga. Nagpatuloy ako sa pagbaba at nilapitan ko siya. Nakapagdesisyon na ako, Jared. Tumitig siya sa mga mata ko. Pero haltang kinakabahan din siya sa pwede kong sabihin sa kanya. Pumapahayag na akong bumalik sa'yo. Kung wala din naman akong pagpipilian kundi ang pumayag sa gusto niyang mangyari, bakit ko pa patatagalin? Kahit nagdadalawang isip pa rin ako sa nararamdaman ko. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi sa mga commitments na kailangan ko pang tapusin. Maraming mga naka-line up na proyekto ang Glamour. Dahil naging matagumpay ang launching ng Empress Products. Bukod sa tumasang sales ng Glamour, mataas din ang naging feedback ng mga gumagamit nito. Bukod doon, magiging abala ako sa Glamour dahil yun ang sinasabi ni Tito sa akin. Pinagkakatiwalaan nila akong maging ambassadress ng Glamour. Kaya hindi ko sasayangin ang tiwalang binigay nila sa akin. Really? Pumapahayag ka nang bumalik sa mansyon? Di makapaniwalang tanong ni Jared. Kitang-kita ko ang pagningning ng mga mata niya. Nasasalamin kong masaya talaga siya sa sinabi ko. Kaagad siyang lumapit sa akin at niyakap ako na mahigpit. Naramdaman ko pa ang pag-angat ko sa ere dahil binuhat niya ako ng bahagya. Dahan-dahan niya akong binaba at nagpantay ang mukha naming dalawa. Sa isang kondisyon, pahabol ko, na ikinasamangot naman niya. Ano? Payagan mo kong magtrabaho sa Glamour at payagan mo kong tawagan si Tita Blair dahil sigurado ako nag-aalala na sila sa akin. Wika ko. Binitawan niya ako at seryoso na siyang tumingin sa akin. Papayagan kitang tawagan sila pero hindi mo sasabihin ko nasan tayo. Sunod-sunod akong tumango. Ngunit ang pagtatrabaho mo sa Glamour ay hindi. Ayoko magsuot ka ulit ng mga ganong klaseng damit. Ayoko may ibang lalaking tumitingin sa'yo, personal man o sa larawan. Kahit nga sila Louie at Miguel, gusto kong dukbuti ng mga mata nila. Nang makita ko nagkalat ang magazine mo sa office nila. Nasa cellphone pa nila ang video mong kulang na lang, tangayin ang hangin ng kumot mong suot. Nakataas ang kilay na sabi niya sa akin, hindi kumot yun, reklamo ko. Kahit na ano pang tawag mo doon, hindi pa rin pwede. Kumain muna tayo. Ayoko masira ang unang araw ng honeymoon natin dito. Mamaya bibigyan kita ng phone para makausap mo si Mrs. Forstner. Kaagad niyang hinawakan ang kamay ko at giniya niya ako sa table. Pinaghila rin niya ako ng upuan. At nang makaupo na ako, umikot naman siya para umupo rin. Maliit lang ang glass table kaya malapit pa rin kami sa isa't isa. Kaninong isla ba to? Bakit mo ako dito dinala? Tanong ko. Nilagyan niya ng pagkain ng plato ko at nag-umpisa na rin akong kumain. Hindi makakailang masarap pala talaga siyang magluto. Nakangisi siyang tumingin sa akin. This is my private property. Exclusive lang for the two of us. May mag-asawang nakatira sa likurang bahagi ng isla. Sila nagme-maintain ng kalinisan dito. At wala pa nakakapunta dito kundi ikaw lang. Dito tayo bubuo na magiging anak natin. 5? 10? The more the merrier. Masiglang wika niya na ikinatigil ko. What's wrong? Nakokontean ka ba? Pwede pa natin yung dagdagan. Nag-umpisang mangilid ang mga luha ko at nakita ko ang pagtayo niya palapit sa akin. Why? Tell me! Nag-aalalang tanong niya. I'm sorry. Hindi ko nagawang alagaan na magiging anak sana natin, Jared. Humihikping wika ako sa kanya. Bumalik sa alaala ko ang araw na yon. Kung hindi pa ako dinugo, hindi ko malalaman na buntis pala ako. 1 buwan na pala akong buntis at patuloy pa rin ako sa pagtatrabaho para hindi ko siya maalala. You mean, pagkatapos na nangyari sa atin, nabuntis ka? Ano nangyari?
Hindi ko makatingin ng diretso sa kanyang mga mata, pero ramdam ko ang emosyon niya sa bawat salitang binibitawan niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka gumawa ng paraan para makita mo ako? Bakit ka lumayo? Bakit hindi mo inalagaan ang sarili mo pati ang anak natin? Garal-garal ang boses niya, kaya alam ko nasasaktan siya. Hindi ko rin alam, Jared. Isa lang ang pilit na sumisiksik sa utak ko noon. Ang huling mga sinabi mo sa akin, na kahit anong gawin ko, hindi ko mapapalitan si Shalom sa buhay mo. Ayokong ipagsiksikan ang sarili ko sa iyo. Dahil para mo na rin sinabing hindi mo ako mahal at hindi mo ako kayang mahalin kahit kailan. Tuluyan na akong umiyak sa harapan niya. Narinig ko pa nagmura siya pero nakayuko pa rin ako. Pakiramdam ko bumabalik yung sakit nung araw na yun. Kahit 1 buwan pa lamang siya sa tiyan ko, minahal ko na rin siya. I'm sorry, Venus. Kung alam ko lang na ganun ang magiging epekto sa iyo ng ginawa kong desisyon, hindi ko sana ginawa yun. Wika niya. Ramdam ko ang pagsisisi niya at sapat na yun para lumuwag ang pakiramdam ko. Tapos na yun. Ang mahalaga natuto tayo sa pagkakamali nating dalawa. Sambit ko. Naramdaman ko ang paghawak niya sa pisngi ko simula sa araw na to. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Maaaring hindi na maibalik ang nakaraan, ngunit pwede pa rin naman tayong mabuhay sa hinaharap. Hindi para kalimutan ang mga masasakit na nangyari, kundi para ipaalala sa atin kung gaano natin hinarap ang pagsubok na yun at nalampasan. Mainit na yakap ang naging sukli namin sa isa't isa. Pagkatapos namin kumain, naglakad na kami sa dalampasigan. Kahit mataas ang araw, hindi masakit sa balat dahil mas malamig ang dalang hangin ng isla. Pakiramdam ko, parang Burmans na dahil sa hangin na dumadampi sa aking balat. Inikot namin ang kabuuan ng isla at nakilala ko rin ang mag-asawang nangangalaga dito. May 3 silang anak at hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Jared na nakilala daw sila ni Jared habang natutulog sa bangketa. Hinanap niya raw ako noon kaya dinala sila dito ni Jared at sagot niya ang pamumuhay na mag-anak. Ano pa nga bang hihilingin mo? Maayos silang namumuhay sa isla nito kasama ang kanilang mga anak at may sapat na pagkain sa mesa. Kung papipiliin din siguro ako kung saan ko gustong magretiro, ayos ko sa ganitong lugar rin. Pagkatawid kasi sa isla, malapit na sa syudad, kaya kapag nagsawa ka, pwede ka naman bumalik doon, gamit ay bangka o helicopter, na ginamit pag-kidnap sa akin ni Jared. Pinagmasta namin ang paglubog ng araw, at ang magandang formation ng mga ulap sa langit, habang nakatayo at nakayakap lang siya sa likuran ko. Masarap sa pakiramdam. Sobrang tahimik. Ito yung lugar na magkakaroon ka ng peace of mind at malayo sa kahit na anumang ingay sa syudad o mga tao sa paligid. Bukod doon, masarap din pakinggan ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Para itong musika na nag-aalis ng mga bagabag na hindi lang sa isip pati sa puso rin. Venus, sambit niya, habang nakayaka pa rin siya sa akin. Mahigpit ang hawak niya sa kamay ko, kahit nakakulong na ako sa harapan niya. Bakit? Uuwi na ba tayo? Sagot ko. Ipinihit niya ako paharap sa kanya. Uuwi? Ayaw mo na ba akong kasama? Di ba tinawagan mo na sila? Ano pang Nagulat siya nang bigla ko siyang halikan sa labi. Ang dami niya kasing sinasabi. Oo, nagkaunawaan na kami ni tita pero kailangan ko pa rin umuwi at magpaliwanag. Bigla tuloy ako nahiya sa ginawa ko. Nagulat din naman ako. Lalo kasing lumalakas ang apil niya kapag seryoso. Why did you kiss me? Kunot noon na tanong niya. Bakit? Ayaw mo ba? Naiinis na tanong ko. No, I mean bakit smack lang? Napakamot ako bahagya sa ulo ko. Ano ba dapat? Tanong ko. Napakagat pa ako sa ibabang labi dahil para akong kinakabahan sa pagtitig niya sa akin. Ayan na naman ang mapang-akit niyang moves. Diyos ko, Lord! Salamat. Binigyan mo ako ng ganitong lalaki. Hindi na tayo teenager. So what do you mean? Kunot na akong tanong. Higit pa riyan ang gusto ko, Venus.